Kamusta ko po si Jay at ngayon nga ipapaliwanag ko sa inyo ang chapter 480 ng Hunter x Hunter. Nagsimula ang kabanata sa mga sandali bago ideklara ang martial law sa Black Whale at bago pagbabarili ni Benjamin si Chirnich. Makikita ang ika-4 na prinsipe sa kanyang silid habang tuluyang pinag-aaralan ng kanyang Nen ability. Sinabi ni Chirnich na gumagana daw ang kanyang Nen ability habang nasa Zetsu at makikita niya ang 10 segundo ng hinaharap na parang vision habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang mga magaganap ay mapapanood ni Chirnich sa loob ng 10 segundo pero hindi ito kukonsumo ng oras sa totoong mundo. Instant kumbaga. Kapag iminulat din daw ni Chirnich ang kanyang mga mata, magaganap sa totoong mundo ang 10 segundong pangyayari na kanyang nakita. In short mga idol, nakikita talaga ni Chirnich ang future. Tandaan natin mga idol na halos 2 linggo pa lamang natututo si Chirnich ng Nen. Kaya ang 10 segundong pangyayari na nakikita niya sa tuwing siya ay nakazetsu ay maaaring mapahaba pa. Sinabi ni Chirnich ang 2 mahalagang rules na meron ng kanyang abilidad. Una, hindi niya daw kayang baguhin ang kahit na sino maliban sa kanyang sarili habang nagaganap ang 10 segundo sa totoong buhay. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng saktan, alisin sa pwesto o pakialamanan ang mga tao at gamit na nasa katawan nila habang nagaganap ang mga pangyayaring nakita niya sa kanyang vision. Pangalawa, pwede niyang baguhin ang pwesto at lagay ng mga bagay sa kanyang paligid habang nangyayari ang unang 10 segundo. Pero hindi niya pwedeng agawin ang armas na hawak ng mga taong kasama sa kanyang vision. Ang tanging bagay lamang na mababago niya ay ang mga kagamitang hindi pa hawak o wala sa katawan ng mga tao sa kanyang vision. Para mas maintindihan yung mga idol, maayos na isinama sa kabanata ang nangyayari kapag sinusubukan ni Chirnich na pakialamanan ang mga bagay na kasama sa kanyang vision. Ipinakita mga idol na sa pamamagitan ng kanyang abilidad, nakita ni Chirnich na inutusan niya si Salkov na kumuha ng tubig sa refrigerator habang siya ay naghihintay sa kanyang pwesto. Sinunod ito ng gwardya at iniabot sa kanya ang tubig. Pagkatapos nito ay dumilat ang prinsipe kaya naganap ang mga pangyayaring nasaksihan na niya. Inutusan niya sa Salkov na kumuha ng tubig. Sinunod ito ng gwardya pero imbes na maghintay si Chirnich, inunahan na niya ito. Kinuha niya ang tubig na kukuhain ito at ininom. Pero kahit wala na ang bote ng mineral water sa ref, hindi nagbago ang reaksyon ni Salkov. May kinuha pa din siya sa ref at bumalik sa pwesto kung saan niya iniwan si Chirnich. Ang kakaiba, walang hawak na tubig si Salkov at wala na si Chirnich sa dati niyang pwesto. Nangyari lahat ng ito dahil ang tanging mababago lamang ni Chirnich sa 10 segundong kanyang nasaksihan ay ang kanyang sarili at hindi ang mga taong nasa loob ng kanyang vision. Kasama dito ang kanilang mga aksyon at reaksyon. Napansin din ni Chirnich na kahit tapos na ang unang 10 segundo ng kanyang vision, naniniwala pa din si Salkov na nakatayo siya sa harapan nito. Kahit wala na talaga siya doon. Ang rason nito ay dahil hindi daw pinahinto ni Chirnich ang kanyang sarili sa paggamit ng Zetsu kahit tapos na ang unang 10 segundo. Inalala ni Chirnich ang unang beses na napagana niya ang kanyang abilidad. Ayon sa kanya, nahinto lamang ang kanyang abilidad dahil kay Melody. Pero kung wala daw ito at ang kanyang musika, maniniwala talaga si Teta na napatay niya ang prinsipe at mapapanood ni Chirnich ang mga susunod na pangyayari matapos ito. Ang galing nito mga idol, parang inamin ni Chirnich ang kahinaan ng kanyang kakayahan at ito ay ang pagkawala niya sa estado ng Zetsu habang nagaganap ang kanyang vision sa tunay na mundo. Kung inyong maalala mga idol, ang musika ni Melody ay nagdudulot ng iba't ibang epekto sa mga tao. Kabilang dito ang pagbago niya ng kanilang emosyon, pag-alis ng kanilang wisyo at pagpasok sa kanila sa isang ilusyon. Ito ang abilidad na maaaring makatulong para matalo si Chirnich. Dahil kapag nagawa ni Melody na ilagay sa ilalim ng epekto ng kanyang Nen ability ang prinsipe, pwede niyang tanggalin sandali sa focus sa Chirnich para tumigil ito sa paggamit ng Zetsu at magawa nila itong mahuli. Maaaring ang kahinaang ito ay napagtantunan ni Chirnich kaya gusto niyang kausapin si Melody. Binato ni Chirnich ng water bottle sa Salkov pero walang reaksyon ng gwardya. Ayon sa prinsipe, nakasara man o bukas ang pinto ay pareho lang. Ang kahit na anong bagay daw na nararanasan at nakikita ni Salkov ay ang nakikita at nararanasan din ng mga taong nasa kabilang silid. Pero hanggang sa loob lamang ng room 1004 ang epekto ng kanyang abilidad. Dagdag pa ni Chirnich, ang pwesto daw kung nasaan ang kanyang ikalawang Guardian Spirit Beast ay naiiwan sa pwesto kung saan niya inactivate ang kanyang Nen ability. At ito daw ang nagsisilbing sentro ng kanyang range. Kapag lumalayo daw siya sa kanyang Nen Beast, mas lumalakas daw ang ugong o ingay na naririnig niya na para bang isa itong warning na mawawala ang epekto ng kanyang Nen ability.
Kapag nagpatuloy siya sa paglabas sa range ng kanyang Nen ability at lumayo sa kanyang Nen Beast, mawawala ang ilusyong nakikita ng mga tao na naapektuhan ng kanyang Nen ability. Tama ang teorya natin noon mga idol na ang Nen Beast nga ni Cheernich ang pinagbumulan ng kanyang Nen ability na makita ang hinaharap. Nasabi ko ito noon dahil halos magkasabay lamang na lumabas ang bagong Nen Beast ni Cheernich at ang pagkadiscover niya sa kanyang Nen ability. Ang tanong ngayon ay kung Nen ability nga ba ni Cheernich ang ating pinag-uusapan o Nen ability ito ng kanyang Nen Beast. Dahil maaaring may bukod pang kakayahan ng ika-4 na prinsipe kagaya nila Benjamin at Camilla. Sasagutin ng kabanata ang tanong na yan maya-maya lamang. Kapag tama daw si Cheernich sa kanyang teorya ukol sa range ng kanyang kakayahan, nangangahulugan lamang daw ito na ang isang taong nasa labas ng sakop ng kanyang Nen ability ay nakikita ang totoong ginagawa ni Cheernich at hindi napapanood ang ilusyong nararanasan ng kanyang mga target. Sa kabila nito, hindi nababahala ang ika-4 na prinsipe dahil ang gagawin lamang daw niya ay gamitin ang abilidad para maging hari at para ang kinin ng sanlibutan. Nakakatawa mga idol na ang taas agad ng hangarin ni Cheernich na masakop ang mundo, kahit maging siya ay aminado sa limitasyon at kahinaan ng kanyang Nen ability. Biruin mo, hindi affected ng kanyang kakayahan ng mga taong nasa labas ng kanyang range. Nangangahulugan ito na pwede siyang tirahin ng paulit-ulit ng mga Nen users na may long range abilities, katulad nila Franklin, ng assassin na si Zeno, ng kapatid niyang si Hulkenberg, at kahit ang hunter na si Kurapika na bihasa din sa pakikipaglaban ng malayuan. Habang pinapanood ni Cheernich si Salkov na hanggang ngayon ay naniniwala pa ding nasa harapan niya ang prinsipe, umalingaw-ngaw sa silid ang pagdeklara ng martial law. Imbes na magulat, sinabi pa ni Cheernich na sobra siyang perpekto dahil ang kanyang Zetsu ay hindi nahinto kahit biglang umugong ang nakakagulat na announcement sa barko. Dagdag pa ni Cheernich, ang tanging makakagambala lamang sa kanyang Zetsu ay ang sakit o pinsala dahil ang Zetsu daw ay teknik na nagtatanggal sa presensya ng isang individual at mas nagpapatalas din ng pisikal na pandama. Hindi yan ang eksaktong description ng Zetsu mga idol, pero may punto si Cheernich sa pagkasabi na tumatalas ang pandama niya kapag naka-Zetsu dahil ang prinsipyong ito ng Nen ay nag-aalis sa aura na pumoprotekta sa katawan. Kaya kahit ang mga pinakamahihinang pag-atake ay mas mararamdaman ng Nen user na naka-Zetsu. Maya-maya, pumasok ang isa sa mga tagapaglingkod ni Cheernich na si Vantine. Sinabi nito na ang unang prinsipe at ang kanyang mga sundalo ay nasa labas ng kanilang silid. Kung hindi daw nila papapasukin ito, ay wawasakin nila ang pinto. Ang kinakausap ni Vantine ay ang ilusyong likha ni Cheernich. Kaya matapos magsalita ang tagapaglingkod, lumakad si Cheernich, bumalik sa kanyang pwesto at tumayo sa palatandaang nasa sahig. Pagkatapos ay pinihinto niya ang kanyang Zetsu para matanggal ang ilusyon. Nang makabalik sa pwesto, inutusan ni Cheernich ang mga tauhan na hayaang pumasok sila Benjamin, sundin ang utos ng mga ito at sumuko, wag din daw silang lalaban kahit na anong mangyari. Lumabas si Vantine para sundin ang utos. Tinawag ng ika-4 na prinsipe ang pangalan ni Salkov pagkatapos ay hiningi niya ang baril nito. Sinabi ng prinsipe na mamamatay siya sa silid at sabihin ni Salkov sa lahat ang kanyang mga masasaksihan. Ang pinag-utos na ito ni Cheernich mga idol ang rason kung bakit pagkapasok pa lamang nila Benjamin sa silid, nakaluhod na ang lahat ng mga gwardya at tagapaglingkod ni Cheernich. Ipinakita muli ng kabanata ang pagpasok ni Benjamin sa silid at ang pagbaril nito sa kanyang kapatid. Nagulat ang ika-4 na prinsipe sa pagbaril agad ni Benjamin sa kanyang ilusyon dahil ang akala niya ay papahirapan muna siya nito bago tapusin. Pinanood din ni Cheernich ang pag-apak ni Benjamin sa ulo ng kanyang ilusyon. Hindi nito nakikita na wala talaga siyang inaapakan kundi hangin at sahig lamang. Pinaliwanag ni Cheernich na hanggat naka-Zetsu siya, mananatili siyang patay sa paningin ng mga tao sa silid. Pero may hangganan ito dahil ang kanyang Nen Beast ay ginagamit ng kanyang aura para mapagana ang abilidad. At kapag naubos ang naka-charge na aura, ay hihinto din ang Nen ability. Ang testamentong ito mga idol, ang tingin kong nagkukumpirma na ang Nen ability nga ng ikalawang Nen Beast ni Cheernich ang ating nakikita. Sa madaling salita, maaaring may iba pang kakayahan si Cheernich bukod dito. Nilinis ng mga sundalo ang sahig kung saan nakakalat ang dugo at utak na likha ng ilusyon ni Cheernich. Pinapanood sila ng ika-4 na prinsipe habang nilalahad niya ang teorya na ang kanyang Nen Beast ay maaaring kumukonsumo ng aura na naipon nito habang hindi siya naka-Zetsu. Ibig sabihin, ang tagal na pwedeng maging aktibo ang kanyang kakayahan ay katumbas ng oras na hindi siya naka-Zetsu. Dahil sa limitasyong ito, sinabi ni Cheernich na hindi magandang manatili sa silid ng matagal, kaya kailangan niyang umalis dito.
Nakalagay sa kanyang last will and testament ang pagbabawal sa kahit na sinong buksan ng kanyang kabaong sa oras na siya'y namatay. Naniniwala ang prinsipeng susundin ito ng lahat, pati na din ni Benjamin na paniwalang-paniwala na napatay niya si Chirnich. Dinagdag din ng ika-4 na prinsipe na sa oras na dumating na ang kanyang kabaong sa kanyang amang hari, tiyak na madidiscover nito ang pagkawala ng kanyang bangkay at marirealize agad nito na parte iyon ng strategy ni Chirnich. Katotohanang hindi daw maaaring ipaalam ng hari sa kahit na kanino, dahil hindi ito pwedeng mga alam sa succession contest. Maliban na lamang kung may ibang prinsipe na magtatanong ng direkta sa hari ukol sa kamatayan ni Chirnich. Samantala, nilinis ni Salkov ang katawan ni Chirnich. Binuhat ito at ipinasok sa isang itim na cadaver bag. Nahaamoy niya ang dugo at nakitang maigi ang katawan ng prinsipe, kaya napatanong ang gwardya kung lahat ba ng kanyang mga nakikita ay totoo o isa lamang ilusyon. Alam ni Chirnich na hindi siya maaaring maging kampante. Kapag lumabas siya sa silid at makaalis sa sakop ng kanyang abilidad, agad mawawala ang bisa ng kanyang kakayahan. At kapag nangyari iyon, maaaring niyang makasulubong ang sarili niyang mga gwardya o ang mga taong naniniwalang patay na siya. Kaya kailangan niyang pag-aralan ng posibleng galaw ng mga ito at iwasan ng mga rutang maaari nilang daanan. Naisip ni Chirnich na dagdagan ng detalye ang kanyang last will and testament at lagyan ng mga baril ang kabaong kung saan ilalagay ang kanyang mga labi para bumigat ito. Nagpalit din siya ng kasuotan at nag-face mask para hindi siya basta-basta makikilala kung sakaling ma-deactivate ang kakayahan niya. Makikita mga idol na binuksan ni Chirnich ang kabaong. Siya lang ang nakakakita nito dahil nga nasa estado pa siya ng Zetsu at ongoing pa ang kanyang nanability. Kung i-deactivate niya ang kanyang kakayahan, matatanggal ang ilusyong likha ng prinsipe at makikita din ng lahat ng nasa silid ang biglang pagbukas ng takip ng kabaong. Binasa ni Salkov ang last will ni Chirnich. Malinaw na ipinahayag ng prinsipe ang kanyang huling kahilingan. Ayaw niya ng seremonya ng libing. Ayaw niyang magkaroon ng pag-alala sa kanyang buhay. At ayaw niyang magkaroon ng anumang seremonya ng pamamaalam. Ang tanging nais niya lamang daw ay isang bansang tunay na nagkakaisa at walang itinatagong mukha. Kasama rin sa kanyang habilin ang kahilingang huwag siyang makita ng harapan matapos siyang mamatay kung ang magiging rason ng kanyang kamatayan ay ang unang prinsipe. Alam daw ni Chirnich na lubusang masisira at hindi na makikilala ang kanyang katawan, kaya mas maganda kung hindi nabubuksan ang kanyang kabaong para masilip ang kanyang mga labi. Ang mga prinsipe at prinsesa idol ay may iba't ibang habilin sa kanilang kamatayan. Nirerespeto at sinusunod dito ng kaharian dahil sa tradisyon ng Kakin. Kabilang sa mga tagapagmana ng hari na nag-iwan ng last will and testament ay sila Kacho, Halkenberg at si Chirnich. Nakakatawa na lahat silang tatlo ay hindi pa talaga tuluyang tumatawid sa kabilang buhay. Nang matapos ang pagbabasa ng huling habilin ni Chirnich, hindi napigilan ni Vantine ng kanyang sarili. Sa kanyang pananaw, baka maaari pa sanang nailigtas si Salkov ang prinsipe kung ginamit niya ang sarili niyang katawan upang protektahan ito. Sa isip naman ni Chirnich, isa itong kamangmangan dahil kung hinarangan daw ni Salkov ang mga bala, ang tanging magiging resulta ay mababawasan lamang ng isang bala ang baril ni Benjamin, habang magkakaroon naman sila ng isa pang bangkay na kailangan nilang ilibing. Imbes na matuwa, labis na nainis si Chirnich sa ginagawang pangingialam ni Vantine na tila naninisi ito. Ipinaliwanag naman ni Salkov na bilang isang bodyguard, mahigpit na pinagbabawal ang padalos-dalos na pagkilos habang isinasagawa ang martial law dahil maaari nitong ilagay sa mas malaking panganib ang taong kanilang pinoprotektahan. Dagdag pa niya, pagpasok pa lamang ng unang prinsipe sa silid ay agad na itong nagpaputok. Dahil dito, wala na siyang pagkakataong makapag-react o maipagtanggol ang prinsipe. Sumigaw ulit si Vantine at sinabing hindi yun ang kanyang punto. Dahil dito, lalong uminit ang ulo ni Chirnich at pinaputokan ng baril sa ulo si Vantine. Pero dahil nga naka-activate pa ang kanyang nen ability, hindi nito nasaktan ng gwardya. Bago patuloy ang uminit ang pagkatalo ng dalawang tagapagsilbi ni Chirnich, pinatigil na sila ng sundalong na iwan sa silid. Maayos na ipinapakita ng eksenang ito mga idol na hindi pwedeng direktang gamitin ni Chirnich ang kanyang nen ability para saktan ng iba. Gagana ito kung tumigil siya sa paggamit ng Zetsu sabay baril sa ulo ni Vantine. Kinontrol ng mga sundalo ni Benjamin ang buong Room 1004, kaya pati ang mga gwardyang nasa kanilang mga silid ay pinalabas para tipunin sa living quarters. Kasama sa mga gwardyang ito ay si Teta. Nakataas sa mga kamay nito at nakayoko habang naglalakad ang babae para humilera sa kanyang mga kasama.
Sumigaw ang isa sa mga sundalo ni Benjamin sa Room 1004 upang isa-isahin ang batas na kailangang sundin ng mga tao sa silid. Kabilang dito ang pagbabawal sa anumang kilos na maaaring ituring na pag-atake. Binanggit din ng sundalo sa lahat na kailangan nilang sundin ang habilin ng ika-4 na prinsipe tungkol sa kanyang katawan at libing. Lumapit si Chirnich sa mga baril at armas na nasa sahig. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga sandata mula dito para ipasok sa dala niyang bag. Habang ginagawa ito, inisip niya ang mga posibleng rutang gagamitin ni Benjamin patungo sa Ministry of Justice. Ayon sa prinsipe, malamang nagamitin ni Benjamin at ng Royal Military ang Route C para magtungo sa mas mababang palapag kung saan sila mag-headquarters. Habang mahigpit namang babantayan ang Route B laban sa mga mafia, natira kay Chirnich ang isang ligtas na pagpipilian. Ito ang Route A. Kaya napagpasyahan niyang gamitin ang rutang ito upang makalabas at makaiwas sa mga puwersa ni Benjamin. Sinabi kanina ni Chirnich mga idol na made-deactivate ang kanyang kakayahan sa oras na lumabas siya sa kanyang silid. Ibig sabihin nito, makikita na siya ng mga tao makakasalubong niya sa pagtakas. Maliban na lamang kung gagamitin niya ng paulit-ulit ang abilidad ng kanyang Nenbeast hanggang sa makarating siya sa kanyang destinasyon. Mabagal ang prosesong ito dahil kailangan ni Chirnich na i-activate at i-deactivate ng ilang beses ang kanyang Zetsu. Maaaring ito ang dahilan kaya pinapractice niyang pabilisin ang pag-activate ng kanyang Zetsu. Naglakad na patungo sa labas si Chirnich pero napatigil siya at napalingon sa kanyang likuran matapos marinig si Salkov na pinipigilan si Tetang buksan ng kabaong. Pinaalala ni Salkov na kasama sa hiling ng yumaong prinsipe na huwag tingnan ng kanyang mga labi at kapag sinuway ni Teta ang habilin, ito na ang magiging ikalawang beses. Sa kabilang banda, pinapanood sila ni Chirnich. Hindi ito nag-aalala kung bubuksan ni Teta ang kabaong sapagkat makikita pa din ito ang ilusyong likha ni Chirnich dahil activated pa din sa kasulukuyan ng kanyang abilidad. Kung ating babalikan, noong tinangka ni Teta na paslangan si Chirnich, binalaan ng Guardian Spirit Beast ng Guardian na sa ikalawang beses daw nitong pagsisinungaling sa prinsipe, hindi na magiging tao pa si Teta. Maaring ang kahulugan din nito ay hindi lamang pagsisinungaling, kundi pagsuway din sa kagustuhan ni Chirnich. Kaya kung bubuksin ni Teta ang kabaong, posibleng makompleto niya ang kondisyon ng abilidad ng Guardian Spirit Beast at maging halimaw si Teta. Nagawa ni Salkov na mapatigil ang babaeng gwardya, kaya tumalikod na ito sa kabaong. Pero sa kanyang paglingon, dumiretso ang kanyang tingin kay Chirnich na parang nakikita niya ito. Kaya pati si Chirnich ay nabigla. Napatanong pa ito kung paano niya nakikita si Teta, pero tinawag niya agad ang pangyayari na imposible. Naglakad si Teta patungo kay Chirnich kaya napatigil ang prinsipe, pero nakahinga din siya ng maluwag noong nilagpasan siya ng babaeng gwardya. Sinabi ni Chirnich na natakot siya ng kaunti kay Teta at kung may isang tao daw na makakapaghinto ng kanyang Zetsu, maaaring ito ay ang babaeng gwardya. Hindi na pinansin ni Chirnich ang nangyari at sinabing kailangan niya ng umalis. Lumabas ang ika-4 na prinsipe sa silid at magtutungo siya sa hindi pa sinasabing destinasyon. Sa tingin ko mga idol, nakita talaga ni Teta si Chirnich. Hindi ko alam kung paano pero hindi ilalagay ni Togashi ang eksenong ito kung wala itong kahulugan. Siguro may koneksyon ang pagkawala ng sugat ni Teta sa mukha kaya nagawa niyang mabypass ang ilusyong likha ng prinsipe. Ang sugat na ito ay nilagay ng Guardian Spirit Beast ni Chirnich at kung bigla itong nawala, may posibilidad na nasasakop na ng Nanay Chirnich ang katawan ni Teta kaya nagagawa na din ng babaeng gwardya na makita ang prinsipe. Palagi kong sinasabi sa inyo mga idol na sigurado akong may magiging malaking ambag si Teta para talunin si Chirnich at maaaring ito na yon. Dahil nagagawa ng babae na baliwalain ang ilusyon ng prinsipe. Pero matutulungan lamang ni Teta ang mga kalaban ni Chirnich na talunin ito kung mahahanap nila kung saan magtutungo ang ika-4 na prinsipe. Isa ito sa mga dapat nating abangan idol dahil hindi siya basta-basta makakapagtago sa mga matataas na palapag habang nasa estado ng martial law ang barko. Hindi din siya makakahingi ng tulong sa mga mafia dahil gusto na rin siyang ipapaslang ng boss ng Haley family na si Morena. At hindi niya pwedeng gamitin ng matagalang nanability ng Nenbeast niya dahil hindi unlimited use ang kakayahan. Meron kayang lihim na tutulong kay Chirnich? Ito kaya ang kanyang mga sundalo at ang mga kaibigan ni Borgsen? Ito ba ang Phantom Troop na sinasabi kong naging katransaksyon ni Chirnich noon para makuha ang mga pulang mata? O ito ba ay si Hisoka na nabanggit ko din na posibleng nakapasok sa Tier 1 dahil sa tulong ni Chirnich? Excited na akong malaman mga idol kung sino ang tutulong sa ika-4 na prinsipe. Dapat abangan nyo din yan sa mga susunod na kabanata.